ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ibebenta na ni Joanna ang Joanna's Legacy, pero ang hindi niya alam ay si Ina na pala ang buyer niya. Makakabawi na sina Lola Oria. Makakaganti na rin sila sa lahat ng mga umape sa kanila. Abangan natin sa Shining Inheritance. Desidido sina Charlie at Lani na pabagsakin si Joanna. Matagal na nila inuuto si Joanna, pero hindi nila mapilit na ipagbili ang shares sa kumpanya at pabayaan na lang ang Joanna's Legacy. Ayaw magpatalo ni Joanna kay Ina, kaya ayaw niyang ipagbili ang restaurant. Pero dahil magaling mag-brainwash si Lani, pinaalala ni Lani ang pagbabanta ni Ina noon kay Joanna tungkol sa dating restaurant ni Lola Oria. Babawiin nila ito. Nais ni Joanna nagalitin si Ina. Alam niyang gustong-gustong bawiin ni Ina ang dating restaurant ni Lola Oria. Nagdesisyon na rin si Joanna na ipagbili na lang ang restaurant para mas lalong masaktan at makaganti siya kay Ina. Parang nanabik pa siya sa magiging reaksyon ni Ina sa oras na malaman nito ang planong pagbebenta ng minamahal na restaurant ng lola niya. Pero wala siyang kaalam-alam na inuuto lang talaga siya ni Lani na ibenta ang restaurant para galitin si Ina. Pero ang tunay na dahilan nila ni Charlie ay makuha nila ang kayamanan ng mga De La Costa, pati na rin ang pagbebentahan ng Joanna's Legacy. Tawang-tawa sila ni Charlie. Kinabukasan, inumpisahan na ni Joanna ang pagpapaskil ng for sale sa Joanna's Legacy. Sa paglalakad ni Yuan papunta sa restaurant ay napansin niyang sarado ito at may nakapost na for sale sa mismong restaurant. Malaki ang pagtataka niya. Wala naman siyang nabalitaan kay Joanna sa planong ito. Hindi man lang siya nasabihan sa balak nila dito. Nakita siya ng crew at sinagot ng crew na wala rin silang alam tungkol dito. Hindi na pinaliwanag sa kanila ng boss Joanna nila ang pagbebenta ng restaurant. Pare-pareho silang lahat na nabigla sa desisyong ito ni Joanna. Ayaw ni Yuan na gawin ito ni Joanna. Mahal ni Yuan ng restaurant dahil alam niyang mahal at mahalaga ito sa Lola Oria niya. Ito lang ang naiwang alaala ng Lola Oria niya. Paano na lang kung sa pagbabalik ng lola niya ay wala na ito? Sigurado siyang malulungkot ang lola niya. Hinahanap ngayon ni Yuan si Joanna, pero wala rito si Joanna. Pinasok niya ang restaurant para kausapin sana si Joanna, pero hindi niya matagpuan si Joanna. Sa kabilang banda, nakita rin ni Francis ang pagpo-post ni Joanna at pagbebenta ng Joanna's Legacy. Alam ni Francis na mahalaga ito kay Ina. Agad siyang tumakbo sa loob ng Shining Casserole para ibalita sa nobya ang nakita niya. Hindi makapaniwala si Ina. Malungkot na balita ito. Katulad ni Ina, ayaw rin ni Lola Oria na basta na lang mawala ang pinaghirapang restaurant. Dahil sa restaurant na ito, naging maganda ang buhay ni Lola Oria. Ito ang nagpapatunay ng galing ng kakayahan ni Lola Oria sa pagpapatakbo ng negosyo. Ayaw ni Ina na masaktan na naman si Lola Oria. Maaaring isipin ni Lola Oria na nabigo na sila dahil sa may ibang tao ang bibili ng restaurant. Nagduda tuloy si Ina kung tama ba ang naging desisyon nila na kalabanin ang Joanna's Legacy na naging dahilan ng pagkalugi nito simula nang sumulpot ang Shining Casserole. Naiyak na si Ina dahil sa sobrang pagkalungkot. Niyakap siya ni Francis hanggang matagpuan sila ni Yuan. Nanlaki ang mga mata ni Yuan sa pagkakabigla. Nasaksihan ni Yuan ang yakapan ng dalawa. Pero hindi niya naisip na may relasyon ang dalawa. Nabigla rin si Ina dahil nasa harapan na pala nila si Yuan at nakita sila ni Francis sa aktok yakapan. Inalis ni Ina ang pagkakayakap ni Francis. Pinaalis muna niya si Francis para tanungin at kausapin si Yuan tungkol sa pagbebenta ni Joanna ng restaurant. Wala nang paligoy-ligoy pa si Ina. Nagalit agad siya kay Yuan.
Alam na agad ni Ina na may kinalaman si Yuan sa plano ni Joanna dahil sa paghingi nito ng pasensya sa pagbebenta ng restaurant na minahal at inalagaan ni Lola Oria. Pero tinanggi ni Yuan na may alam siya sa plano ni Joanna dahil kanina lang naman niya ito nakita. Hindi man lang siya binalitaan ni Joanna. Pati siya ay nabigla rin sa biglaang desisyon ni Joanna. Dahil sa pagkakaalam niya ay ayaw rin naman bitiwan ito ni Joanna. Ganun rin si Yuan. Ayaw niyang mawala sa kanila ang restaurant dahil ito ay isa sa mga ari-ariang mahalaga at mahal ni Lola Oria. Nagkunot noo si Ina dahil hindi rin siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Yuan. Dahil dito, hinamon ni Ina si Yuan na pigilan nito ang kapatid na si Joanna na ibenta ang Joanna's Legacy. Kung magagawa ito ni Yuan, doon pa lang siya maniniwala sa mga sinasabi nito. Pag uwi ng bahay ni Ina, agad niyang kinausap si Lola Oria tungkol sa planong pagbebenta ni Joanna sa pinakaminahal na negosyo ni Lola Oria. Biglang naiyak si Lola Oria. Hindi niya maintindihan kung bakit pati ba naman ng restaurant ay basta na lang mawawala. Lahat na nga ay kinuha nila. Bakit pati ang restaurant na nagsilbing simbolo ng tagumpay niya ay mawawalan rin ng saysay. Iyak ng iyak si Lola Oria. Hindi niya matanggap ang balitang narinig. Pinakalman ni Ina si Lola Oria. Pinapangako niya na gagawa siya ng paraan para hindi mapunta sa iba ang dating Orias. Babawiin ni Ina ang restaurant sa kahit anong paraan. Kinabukasan, pinuntahan agad ni Ina ang opisina ni Joanna para pakiusapan na wag nang ibenta ang restaurant. Nagmamatigas naman si Joanna. Ito ang pinakagusto niyang makita kay Ina, ang masaktan. Nakiusap si Ina na kahit ano gagawin niya, wag lang ibenta ni Joanna ang restaurant. Nakangiti na nangaasar si Joanna. Hinamon niya si Ina na lumuhod. Nabigla si Joanna dahil hindi nito akalain at hindi niya inaasahan na susunod agad si Ina sa utos niya dahil matapang na si Ina at hindi basta-basta nagpapaapi. Pero ngayon, naging kakaiba ito para lang sa pakiusap ni Ina. Natatawa si Joanna dahil totoo pala ang sinabi ni Ina na kahit ano ay gagawin nito. Pagbigyan lang siya sa pakiusap niya. Gustong pahirapan ni Joanna si Ina para sa kanya magsisimula pa lang ang hamon niya. Inabot ni Joanna ang paa niya. Pinapahalikan niya ang sapatos niya kay Ina dahil sa pagmamahal ni Ina kay Lola Oria at para mabawi nila ang restaurant ay akmang hahalikan ni Ina ang sapatos ni Joanna. Nagawa niya nga pero hindi tutupad sa usapan si Joanna. Desidido na si Joanna na ibenta ito. Galit na galit si Ina dahil dinaya siya ni Joanna. Nanlilisik ang mga mata niya. Isang araw naisip ni Francis na bakit hindi na lang si Ina ang bumili ng restaurant. Para sa ganon ay mapangalagaan nila at mapaunlad pa ang restaurant. Sa ganon ay matutuwa na si Lola Oria dahil mababawi na rin nila ito mula kay Joanna. Biglang nabuhayan ng loob si Ina. Tama nga naman si Francis. Bakit hindi pa sila na lang ang bumili ng restaurant? Maghahanap sila ng buyer na pwedeng mag-represent sa kanila dahil sigurado silang hindi ito ibebenta ni Joanna kung si Ina ang magiging buyer. Mas matalino si Ina kay Joanna. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Shining Inheritance. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.